Magic Roleta! Eh, hindi ko na ika-cut, promise. Hindi ako naniniwala. It's time! Paikutin ang Magic Roleta! O ngayon, ayaw niyo magsalita. Ay, Richard, do the honors naman. Oy, anong gagawin ko? Do the honors, Richard! Sumasagot ako sa troll natin. Oh, go Roleta! Richard, ganito sa show mo. Go Roleta! Pero dapat may konting May parang accent. galing sa Oxford Oxford. Try it. style. Go! Go, sabi mo, go Roleta. Parang Donald Trump. Roleta. Okay, Roleta. Okay, ang una pong napunod sa Roleta ay si Carlo Flores. O sabi niyo, babalik din kasi kay Chief of Staff Lopez. Zulayka Lopez. Oh, sabi ko- Sinasabi mo, beshi mo to. Ba't mo ba Hindi, sinasabi beshi ko yung Ano? siya na beshi ni Sarah siya. Ano? Parang, she is... Gusto mo Yung kapitbahay na ninong na kami. Ganito na lang. Parang, kung siya yung bongo Nakapatid ni sa labas. Sarah, Okay. yung beshi ni Bongo, friend ko rin, parang ganon. Hindi ko pa rin. Parang, Oh, tapos, parang may sinisita niya. Kasi nag-overtime tayo. Oh, di ba? Okay. Basta may plan B ako. Yan, na-spell out ko na. Yan ang plan B ko. Na tinatanong ko sa inyo, anong plan B nyo? dito lang po sa may due respect. Nakuha Ayan. nyo. Umami na si Richard. Double agent. Plan B lang naman. Bantay sa lakay mo pala ito si Richard. Hindi pala siya galing sa Oxford. Oh, pero, di ba, sinabpina na siya. Nalilito. Oh, Ako talaga naman tayo, Leko eh. Di ba pwede magtandala na lang kami Bawal dito? na magkatuwaan naman tayo. Sige, off-cam tayo, ha? Diba? Alam mo, off the record, off the record. ang pagkakaroon ng katuwaan sa gitna ng ganitong buhay at politika, resistance yan. Diba? Yan. Huwag mo ba kami masyadong Humor kinupulis? is an... Sige, Carla, you were saying. Kung ano nga. Sinampina nga siya next week. So, bakit siya crucial next week sa impeachment trial? Ako ang... O, tinan nyo, wala kayong ma-input ngayon. Dahil Wala kayong magdahan. attorney dahil sa Mary Grace Piatos, kasi sila yung si Zulayka yung pinatawag ng Yun. Commission on Audit 2 years ago, 2024, para i-explain yung mga pangalan na nilagay dun sa confidential fund. Pero nasa grave threats pa Nasa tayo grave eh. threats, nasa grave Ang tingin ko, pwede rin siya patawag pa doon sa ano na yon, sa part na yon. Pero dahil nandun siya eh. As a Siya yung press personal witness, nung nagwala si Sarah, nag-delete Kasi yung mata. dinalaw niya. Ang Oo sabi nga niya, pala. pag binanggit ko yung mga pinagsasabi ni Sara Duterte, doon sa kanyang press con na yon, live telecast, MTRCB tayo, sarado na with due respect. Imagine mo, pag nilabas ko yung mga pinagsasabi ni Sara Duterte, at saka nagdududuro ako ngayon dito, magsasara with due respect. Pero pag Vice President ng Pilipinas, okay lang. At nakita kasi niya yan. No? So siya yung primary, number one. Number two, kutob ko lang hindi ko kung sasabihin tingin ko mangyayari. Pero kutob ko lang pag nandun ulit siya, magwawala ulit si Sara Duterte. Baka sabihin na lang ng prosecution, Exhibit A, hindi talaga yan. Hindi talaga okay yan magpatuloy. Kasi ang pinapakita at ang burden of proof required lamang sa impeachment, and this may humble submission, hindi yan proof beyond reasonable doubt, hindi yan preponderance of evidence, hindi nga yan substantial evidence, yung pinakabababa, yung that proof that will allow you to support the conclusion. Ang tingin ko lang dito, ang burden of proof lang is that proof that will ascertain whether or not she is fit to remain in office. Hindi ganun kataas ang burden of proof dito. Tama yung sinabi ni Justice Ascuna na naman, tsaka ni Senator Frank Drilon. Ang sabi ni Senator Frank Drilon, di natin ina-ascertain kung gumawa siya ng criminal act. Ang ina-ascertain natin dito is she fit to continue remaining in office. No? So pag nakita yon, Exhibit A siya. Which is a political judgment, hindi Yeah. dapat legalistic Kaya lang. nga, kaya nga ibinigay, 'di ba? Kaya nga ibinigay sa Senado ang pagpapasya sa isang impeachment trial dahil hindi naman nga criminal act, hindi naman to pagpapataw ng penalty para sa isang krimen na nagawa, no? Ang judgment na tinatanong dito ay na-violate niya ba yung publiko, yung trust ng publiko na ibinigay sa kanya? Right. At hindi na ba siya dapat magpatuloy sa posisyon na
ang appropriate po na maghusga ay mga nasa mga halal din na public officials kagaya ng ating mga senador. Pero ang masasabi ko doon kay Attorney Zulaika Lopez, no, ang gusto ko sanang matanong sa kanya sa paglilitis na ito, ano kayang naging reaksyon ng staff ng Office of the Vice President nung on live, pinagbabantaan niya yung buhay ng Pangulo, yung buhay ng First Lady. Baka ganti lang sa'yo. Basta ko yung sinisita niya. Wait. Baka ganti lang sa'yo. Hindi ko alam kung nasa ruleta siya. Pero bakit si Harry Roque biglang relevant dito sa authentication? Kailangan ba galing kay Harry Roque? So abangan natin yan. Direk, Kailangan ba kay Harry ha? Roque? Go Ruleta. Pero di ba, gusto ko sabihin hindi ba responsibilidad din na mga kasama niya sa Ayun! Office of the Vice President? Umanga- Nasabihan siya. Tama lang. Alam Di ba Basta dapat, ng kilay ano man mo. lang, kinat yung live stream nung nagwawala ng gano'n. Correct. Wala rin staff work. Oh, by the way. ito, kung may... Kulang yan. Dapat dalawa sila, di ba? Dalawa sila Conjugal. sa podium So ano mabas po sa ating ruleta ay si Conjugal, Senator officers. Judge Cheese Escudero na presiding Senator officer. Unahan mo, Cheska. Ang ingin mo baka to eh. Oo nga, Unahan mo. ko Ano na tingin yan. mo dito sa Senator Judge Okay, bago Escudero, tayo pumunta kay presiding Cheese officer? Escudero, masasabi ko lang, I'm very curious to see yung performance ni Attorney Zulaika this week sa impeachment court. Kasi, will she lie under oath? Cheese Escudero na Will nga she eh. lie under oath? Kasi pinigil tayo ni Carlo kaya sasalita pa ako dito. I'm curious to see if she's going to lie under oath. Pag tinanong, totoo bang sinabi ni Sara Duterte Ayan, yung conjugal. grave threats na yun? Yeah. At going back kay Cheese Escudero, O, simulan mo na kay Senator Cheese. At nakita ko nga yung impeachment trial, para bang laban ni Pacquiao. Lahat ng tao, tahimik, lahat nasa bahay, lahat nakahawak sa cellphone, kahit nasa pila ng tricycle, kahit nasa parlor. So, etong si Cheese Escudero, alam naman natin na a lot of people were skeptical na siya yung ginawang presiding officer kasi last year, siya yung dahilan kung bakit hindi Naantala, natuloy, oo. naantala yung trial. Si Mr. Pero- Fortwith. Taas Yes, ng si Mr. kilay, ganda Fortwith. ng kilay. So ngayon naman, after 3 days of the impeachment trial, makikita naman natin medyo fair ang kanyang performance. No? Maganda naman yung mga ruling niya sa both defense and prosecution. What about you? Ako patuloy pa din akong skeptical. Tama. Binabantayan ko pa Yes. din. Parang ang cheese masarap yan sa puto, ha? Pero hindi pa ako sure dito sa impeachment trial. Nagmamatsyag lang tayo kung okay ba, pakita natin cheese. Ayun. Sulit na sulit yung mukbang ngayon today, Pero ha? tinitingnan natin, di ba, kung mapapatakbo niya ba talaga ng patas itong buong impeachment trial, no? Pero ang tingin ko kasi, bilang institusyon, yung Senate, bilang impeachment court, at dun sa ating presiding officer din, kailangan talaga i-ensure niya na yung impeachment trial ay hindi maging tournament ng mga abogado. Na hindi maging balitaktakan na nauuwi sa legal at technical. At tingin ko hindi ko nga sisisihin dito yung prosecution, yung defense. Ang binabantayan ko dito yung presiding officer. So you think Kasi si siya dapat Sherwin yung- should take more charge na lang, hindi na yung ganitong conjugal na... That's probably also the best way, di ba? Pero nandito na tayo eh. So, tingin ko si First week pa lang, matagal presiding to officer, kailangan niyang i-insist na ang mga abogado magpaliwanag kayo ng maayos, plain language. Ang witness, ang lahat ng kasali dito, Tama. dapat ay buong-buong makapagpaliwanag maayos. Pero yung isang dapat niya ding bantayan, yung mga kapwa niya senator judges. Halimbawa, Senator Pia Cayetano, nagrereklamo sa tanong ni Senator Risa Ontiveros. Isn't that improper na kina-question mo yung katanungan ng isang fellow judge? Hayaan mo, bigyan natin ng leeway, bigyan natin ng karapatan at buong-buong bigyan ng oportunidad. Lahat ng senator judges, pantay-pantay. Hayaan po natin sila magtanong, magbigay ng kanilang opinion at i-figure out papaano ba nila makakapagpasya doon sa mga paratang kay VP Sara. Responsibilidad yan ng presiding officer na magkaroon ng galangan doon sa mga senator judges. At yung mga heckler na senator judge, dapat din i-call out. Pero tanong ko sa Cleo and everyone, like, is this gonna be his redemption arc? Or does he deserve a redemption arc even to begin with? Considering yung disaster last year ng fourth week. Basta siya ang dahilan. Hindi namin nakakalimutan yun. I will Exactly, approach everything with cautious optimism. Nandiyan na yan eh. We have to root for his success because he is the presiding officer. Pero hindi ibig sabihin nakakalimutan namin yung mga kabalbalan mo, Cheese Escudero. Yung mga kabalbalan mo sa buhay, hindi ko nakakalimutan yung regalo mo na $1 million supposedly na singseng, at least based on a lot of the sources. Hindi namin nakakalimutan yung largest donor mo, contractor na may live current contract sa And the Supreme Court had the recent ruling on that issue, right? Correct. At hindi namin nakakalimutan, yaang ikaw nag-delay ng fourth with na para bang hindi mo naiintindihan yung plain meaning rule. So, baka nga, meron ka pang chance again at redemption.
if I were you, I will take advantage of it and make sure na okay yung proseso ng impeachment. Kasi sagrado impeachment, the impeachment process belongs to the people. So sana naman, this time around, gabanan mo na maayos yung trabaho mo while you're there. Imagine mo, nakakatuwa lang, no? Yeah. Na-entrust ka ulit ng sacred mandate kahit na ikaw yung pinakamalaking balakid last year. Baka naman sign sa universe yan na magpakabait ka na. Ayun nga. Pero so far ha, ang parang napapakinggan ko at napapanood ko sa pagpapadaloy ni Senator Cheese, ay talagang maraming mga motion na nire-raise. Parang pinapadaloy niya ng as efficient as possible. May mga issues na i-raise na lang natin later kasi gusto na natin marinig ngayon. So kumbaga parang hindi nabibitin yung mga nakikinig. To be fair naman, nangyayari yun several times. In At fairness. medyo may liberality si Senator Cheese dito, no? To the point na parang feeling ko nga yung medyo natatrample na siya as presiding officer. Kasi di ba dapat Nag-rule siya lang talaga nagsasalita at nag-rule siya. Yeah. So to be fair naman, kung gusto mo nga maging redemption arc ito yung pagkakataon mo nang bumawi sa taong bayan. No? Pero kami, binibitin mo kami, Carlo, kaya go Roleta. Go Roleta, next na kami. Baka ganti lang. Baka ganti lang. Ay, salamat naman. O, direct, go ruleta na po. Ayaw. Grabe, hindi nakikinig sa akin si Direk. Well, Kay Carlo Favoritism, ah. Ayan na! Siya yung presiding officer. presiding officer. I will allow it. Siya yung presiding Speaking of the two Cayetano. May request ako kay Senator Cheese Escudero kanina. Senator Cheese Escudero, kamustahin mo araw-araw si Pia Cayetano para hindi umiinit ang butse. Para hindi puputok ang butse, hindi umiinit ang ulo. Kasi parang kulang talaga sa pansin. Imagine mo every single time na lang na si Risa Hontiveros ang tumatayo, nakita natin yan sa Anti-Hospital Deposit Protection Act, di ba? Ang pinag-uusapan lang pala dito, hahanapin mo lang yung word doon, tapos kung yung sa magagaling yung source, puputok yung butsi mo. Alam mo anong sabi nila? Inggit na raw kasi at galit na raw to si Pia Cayetano kay Risa Hontiveros. Ganun? Kasi pagdating sa women empowerment, si Risa Hontiveros stood up for women nung panahon ni Rodrigo Duterte na grabe ang pambabastos sa mga kababaihan. Itong si Pia Cayetano, quiet privilege. Hindi tumayo, tinatanong siya point blank ng mga reporter. Anong tingin mo yung humahalik ng babae sa Walang lips, consent. ng asawa, nangahalay. Yung sinabi niya, ginamit niya raw yung daliri niya sa katulong. Gusto niya And all. mauna. Di ba? Oo, gusto niya mauna. Sabi niya, ang sagot lang ni Pia Cayetano, hindi, hayaan mo, kaya niya i-defend sarili niya. Hindi ako abogado ni Rodrigo Duterte. Hindi naman issue kung ikaw abogado eh. Ang tinatanong, anong stand mo bilang women empowerment advocate? So nabisto siya na hindi talaga siya pro-women. At hindi niya talaga siya tumatayo para sa karapatan ng mga kababaihan when it matters the most. Pangalawa, doon sa Teka lang, healthcare. bago ka pangalawa, ang lumabas pala sa ating ruleta ay magkapatid na Cayetano. Correct, oo. So, sa Pia Presiding Cayetano officer noted. Noted. Proceed. President, sa Pia Cayetano ito, tsaka si Alan Peter. Pangalawa, yung sa healthcare daw, dati Pia Cayetano yan eh. Pero si Risa Hontiveros yung mga Universal Healthcare Act. So naiinis tong si Pia Cayetano, ang sabi, no, na ang nagmumukhang mas advocate ng lahat ng mga advocacies niya, na totoo naman, ang track record, mas maganda si Risa Hontiveros. So kaya siya galit na galit. Kaya puputok yung butse every time si Risa Hontiveros na nag-introduce ng measure. Pati ba naman tanong ni Risa Hontiveros, anong ginawa mo? Ikaw ang nag-motion to strike. Ikaw, presiding judge ka. Ngayon lang ako Pwede ba siyang nakakita. mag-move na Hindi ako ganon? ikaw ang abogada, di ba? Napaka-condescending mo pa, Pia Cayetano, kasama ng kapatid mo. Ganito ka pa magsalita, sa mga hindi abogado dyan, baka naman may abogado kayong consultant. Magtanong naman kayo sa staff ninyo. Ako nga abogado, may marami pa akong legal consultant, sabi niya. Condescending. And that is unacceptable for a collegial body. Nakala mo, porke abogado ka, mag-consult naman kayo, do your homework. Ganyan ka magsasalita, ang bastos mo, Pia Cayetano. Di ba? Ang bastos ng ganyang klase sa isang collegial body. So for me, kitang-kita na itong si Pia Cayetano, dinadala niya yung sama ng loob niya sa impeachment court to the point na nagmumukha na siyang abogado ng depensa, siya ang nag-move to strike, ginoin lang ng defense. Sinupalpal ni presiding Wait, officer. are you saying mas Karen siya kay kapatid niya? Baka ganun Karen ba siya kay Alan Peter? Ay, ang hirap. Ang hirap. You're asking too tough Muntik ako na-convince na hindi yung kapatid Tsaka- niya ang pinaka-Karen. Tsaka kung sinasabi niya na manghingi tayo ng advice mula sa mga abogado, kanino ba? Parang kay Senator Rodante Marcoleta ba? Hihingi ba ako ng advice sa kanya? Para mapakulong ko ang sarili ko? Dahil sa abogado ako, pero Umamin ka. pero ako nagpahamak sa sarili ko? Parang ganun ba? Pero ako ang tingin ko, una,
ang worry ko dito ay, as senator judges, sana ay hindi sila kagaya nung sinasabi natin na baka strategy ng defense team na manghekel, gawing katatawanan yung Yeah. impeachment trial, parang i-distract yung taong bayan kasi senator judges sila, 'di ba? Dapat sagrado yung buong paglilitis sa kanila. In fact, naka-robe nga sila habang po sila diyan ay nagpa-participate sa trial ngayon. Dapat iwan ang kanilang mga yung mga usual na partisan interest, kaalyado man sila ng mga Duterte, kaalyado man nila si Senator Marcoleta, isang tabi. Or sa abot ng kanilang makakaya, ay panindigan yung pagiging senator judges, patas at walang kinikilingan. Pero doon sa tinatakbo ng mga paglilitis at yung kanilang mga ibinibigay na talumpati, motion, yung kanilang pagpa-participate dyan, parang parang hindi nabibigyan ng buong paggalang. Pero yung can I be kanilang fair to tungkulin. them? You can. You can. I will allow it. I will allow it. Pakinggan natin ang plan B ni Richard Ricardo. Since may plan B ako, let me fortify my prospects. Okay. Hindi, una-una, baka they're still traumatized by what happened in the Senate. Di ba, sila yung magkapatid na yung nangyari. Yung nag-live. Baka may PTSD pa sila, baka they need some therapy, some help, gano'n. Pangalawa, hindi ba in a way si Cayetano Alan Peter tumulong sa clarification of the situation dun sa back and forth cross-examination niya with yung ahente ng, di ba, dun sa absolute threat? Kumbaga, he actually helped na Siya lumabas. nag-facilitate nga Wala nun. yung conditional Pero yung charot tone na niya yan. doon, yung tone ng pagtatanong niya doon, parang sinasabi niya, di ba conditional threat ito? Hindi lang magaling. Hindi lang magaling. Oo. So, Kasabihan tuloy ng pagpasalamat tayo absolute. na Kaya nga ang for all, inaantay, baka may plan B din siya. Hindi natin alam. Kunyari lang siya na pro Sara, pero may plan B. Hindi ko lang din. alam, baka naglilinis na siya ng bago niyang image, kaya For all I nagpapakalbas know, sa na. may plan B din Oo, yan. ano maging reference for a few years later sa pangka-cancel kay Richard Haydario. Yun. Mag-oroleta na tayo! Grabe naman kayo. Ano masasabi mo, Cliff? Ano masasabi mo sa beard ni Senator Cayetano? Ba't ako nandyan? uso yan sa mga uso yan Ayan sa po. komunidad ko. Di ko alam sa komunidad ni Alan Peter. Ayan na po lumabas sa ating roleta si Senator Robin Alumnus, Padilla. proud alumnus. University of Prison. So, mukhang Prof. Richard, ang plan B ng ating University of Prison ay maging Princeton. senador. So, naging naman siya, successful. Kaya niya ba pinairam yung doctoral robe niya sa asawa niya? Ito hindi to nakikinig eh. Halos isang oras sa pinag-uusapan ko anong qualification niya, patayo na to si Galilong. Anong credentials mo? Dala na yung bag eh. Dala na yung bag eh. Ano yung pauli? Yung robe kasi nagbibigay ng extra confidence. Parang Harry Potter level, di ba? Hogwarts. Tapos, parang sabi nung narinig ko nung nanonood ako, parang, how dare him have the audacity. Siya pa talaga ang nagtanong, no? Ng credentials. Oo, ng credentials. After a lot of discussion about the credentials of Agent Calilong. Pero, ang dali naman sagutin nun eh. Sinabi na eh, pinakita na experience niya, di ba? More than how many times na siyang nag-testify sa court, no? How many, tapos ang daming beses niya Certified ginagawa public ito. accountant. Certified public accountant, trade agent, no? The closest that they've done is yung articles of incorporation ng isang training na nakuha mo, hindi naman pang training. Aba, pag ako ba attend ng training, kahit na training yan, pati nga ako ng articles of incorporation mo. Di ba dapat Ganun yung ba? competence ng magtuturo sa'yo? Correct. Obligasyon ko pala, no? Ikaw, Robin, ha? Hello. Di ba? Can I, again, play the... Plan B. Plan B. Grabe tong audition tape ni Richard. Plan B, hearing. No, I mean, in fairness to Robin, may mga intervention siya recently na nag-agree ako sa kanya. For instance, yung pag-imbita natin kay Vladimir Putin to come to the Philippines, sabi niya, di ba may ICC warrant of arrest din yan? Correct. Arestuin ba natin dito sa Pilipinas? So may mga moments of brilliance siya. Even yung kay, yung minamahal natin na presiding officer ngayon, sabi niya, bumabali-bali-baligtad yan eh. Hindi naman credible yung tao na yan, papalit-palit ng position na Hindi siya nag-represent ng yung basically the institutional integrity. So, I agree with him on many things nowadays. I don't know why. Yung relo kasi, maski naman sa isang araw, 2 beses naman tama yan eh. Hindi ko lang alam kung na-breach ni Senator Robin yung relo. Pero Yung sirang relo. Yung sirang relo. 2 beses tama yan sa isang araw. Pero last year wala talaga kahit isang beses. Paatras yung orasan niya eh. Okay. Go, Roleta! Yun. O, di ba? Paalala lang po dito sa With Due Respect, hindi naman natin judge yung mga tao, yung mga actions nila. Yun! Sino to? Yun na nga. Yun!
Sino to? Harry Rock. Ay, suddenly relevant. Kaya Naturally. Rocket. Diba? Sinasabi niyang Former Dino, yung spokesperson. Bakit authentication. lumabas dyan? Dinuguan yun nandito, hindi naman humba. Brought to you by. Hindi, okay lang. Isa pa tong bring him home natin, di ba? May tagumpay na tayo kay Akala ko siya Richard. yung pinauwi nung sinabi mo bring him home. Siya lang daw ang pwedeng mag-authenticate ng video. Oh. Ha? Eh, di ba yung authentication process na pinag-uusapan ni Kalilong, nakita niya, napanood niya, ni-record niya, ako nag-download. Yun lang ha. At ba't sabi niya, hindi, dapat ako yung nag-post eh. Gusto mo mag-authenticate? Come over. Uwi ka muna, gusto mo pala mag-authenticate eh. Di ba? Otherwise, Lilibre mo ba siyang humba pag dumating siya? Dino, ulitin mo, come over. come over. Parang mali. Parang may mali. Parang may mali. Pagluluto ka namin. Paninindigan humba. ba? Dino? Pero ako lang, Paninindigan diba, Oh. ako lang may point against Attorney Harry is that yung sa pag-authenticate ng video, di ba, ay I think simple lang na kung ikaw ay nagtatago sa batas, you cannot pretend to be a lawful man and insist on us, ito ang tama, ito ang naayon sa batas. Correct. Harapin mo muna yung kaso mo, umuwi ka dito, at saka ka namin papakinggan na may paggalang ka sa ating batas. Otherwise, wala po ko naririnig kasi kagaya ng sabi nga ni Senator Robin Padilla, ano po bang credentials nyo para mag-advise sa amin kung ano ang tama at hindi sa naayon sa batas? Kung kayo mismo ay tumatakas po sa batas. Harry, gusto ko lang sabihin na dalawang bagay lang ang pwedeng mangyari dito. Una, ikaw nag-broadcast, sabi mo. So, kung peke yung video, nagpe-peke ka ng nagbe-broadcast ka ng peke. So, I challenge you, i-challenge kita. Ha? Sabihin mo nga ang totoo. Or, nagbo-broadcast ka ng peke, kaya dapat nga hindi ka pinagkakatiwala ng taong bayan. Yun lang yung dalawang konklusyon na pwede dito. At dahil dyan, go Roleta! Oh, may ano na. Meron ng dalawa na yung presiding officer namin dito. Tanda ko kami nare-record. Oh, ito, oh. Senwin at Senator Cheese, maraming pong salamat. Attorney Ligutan at si Attorney Narvasa. Narvasa. Ito, nag-showdown yung dalawa. Ang Showdown. prosecution at defense. Oo. Bakit parang TikTok? Sana si Attorney Ligutan mababalik natin sa with due LinkedIn respect. rin. Diba? Tsaka pwede pong konting humingi ng kapirasong patience na meron si Attorney Ligutan sa daming ng objections na talagang ano na niya, no? Sinalon niya. Well, Ay, ang sa ganda ng practice exchange ba? na yan. Yan. Ang ganda ng exchange na yan. Una, tandaan natin na hindi dapat ito like normal practice. I think, ha? Every single time na nagbumukhang, pati yung mga petty things, ino-objectan mo, nagbumukha kasi may tinatago ka eh. Nagbumukhang ayaw mo mag-explain sa publiko. Nagbumukhang nagiging kang balakid. And while that may work in court, kasi trained naman yung judge na i-accept yung mga ganyan, ito, ang pinakamalaking component ng ganitong klaseng proseso is yung court of public opinion. Right. And it might be starting to become counterproductive if the pettiest things, the smallest things, para lang makapanggulo ka, ididiskaril mo yung kabila. So yun lang yung tingin ko, no, na pangalawa, di ba yung Akala ko ba yun mag-cross-examine? lang? Sorry, Oh. mag-cross-examine sila. Si Attorney Ligutan, nagtatagalog, nakikipag-usap sa Filipino Tama. people. Di ba yung depensa, talagang ini-English na para bang hindi Arneo. Sabi nga ni Leloy, no, merong may accent eh. May Arneo accent. Yung para bang parang hindi ko alam kung nagtatry man sila mag-communicate. Pero baka naman kasi tatak Duterte depensa nga, nalansihin yung taong bayan, sinasadyang hindi maintindihan, sinasadyang technical, sinasadyang guluhin yung depensa. Baka naman yun yung strategy, no? Pero I think naman kasi hindi naman mahina at bobo yung taong bayan eh. Mababasa nila ito at marami dito na gustong makumbinsin ninyo, pero dahil hindi kayo nag-explain na maayos at nagmumukhang balakid kayo sa ebidensya, lalo siguro nyo silang nawawala. So if I will be in the defense, I will not use that tactic. Mag-explain kayo batay sa ebidensya. Oh. May masasabi. Flag lang natin yung operasyon na ginagawa, yung naging issue dun sa photocopy daw na tinitade ulit. Kasi parang biktima ng misinformation to si Attorney Ligutan di ba? Inaalaw ng Korte Suprema yung photocopy in lieu of the original, di ba? Yes. As good as original. So ngayon, nagpa-photocopy yung mga DDS ng mga pera, ipambabayad daw nila. May mga nagtatag sa BSP So pansin niyo po yung So, nire-red tag din siya, di ba? red tag din siya ni Barry. Ang ganda ng sagot ni Professor Shelo Magno dito eh. Ang sabi, Sige, photocopy nyo na yung mukha ninyo, baka mas maganda yung kalabasan doon sa photocopy. yun na rin papasukin nyo sa trabaho. Oo, pagbayarin nyo ng buwis. No, Tawa ko na nakita ko yun. Sa ating pagbabalik, pag-usapan naman sasabihin pa si Clive. Objection! Rodante Marcoleta. Objection!